So, ayan na nga. Welcome to Isabel in Abu Dhabi channel. So, for today, meron tayong special guest dito sa Isa Talks episode ko. Sobrang excited ako. Tagal ko po nitong niligawan para mapa-oo sa Tuwan-tuwa ka na agad. So, anyway, siya po ay aking frenemy before, pero nagkaroon ng chance na maging close kami like sister. Mm-hmm. At siya din ay ang aking one of the 4 moms here in Abu Dhabi. So, please welcome Amy Iglesia! Woo! Kinakabahan naman ako dito. Welcome to Isa Talks, my friend, my sister. Thank you for inviting mo. Paano to? Crazy. Alam mo naman na crazy ako. Hindi ako sanay sa mga ganito. Wow. Oo, kaya nga, shy type. Kaya nga parang podcast type lang tayo today. So, alam mo naman, magchichikahan tayo, di ba? Ito ay based sa ating opinion or pwede rin namang experience, hindi natin alam. Pero ang pag-uusapan natin ay usapang experience. Experiences. Ano ba yan? Experiences. Okay, yeah. ready ka na ba sa mga nagbabagang tanong? Oo naman. Ready na hindi ready. Pero yeah. Oo. Chikahan lang naman to eh. Para, ang purpose nitong podcast vlog natin, para makatulong tayo sa mga ibang tao na may mga pinagdadaanan. Kung yes. parehas ba yung iniisip nila sa iniisip natin, or baka meron tayong maipayo, kahit hindi naman sila nanghihingi ng payo. Yes. Okay. So, yung unang tanong, ano ba yung mga types of relationship muna? Well, sa mga... Nung bata pa tayo, syempre, may mga puppy love, ganyan. Tapos yung mga boyfriend, girlfriend, not serious, like fling, mga ganyan. Syempre, yung susunod na dun is mga relationship na ready to commit na, mga ganong type ng bagay. Tapos, syempre, yung relationship ninyo as mag-asawa na, mga ganon. Fiancé muna. May fiancé? Hindi, kasi para sa akin, diretso na. At kasi yung mga magkaka-live-in, ano din sila eh, parang... Oo. Parang live-in, yun nga. May partner, may commitment, pero wala lang... walang paperwork. sign. Tapos yung iba naman ay friends with benefits. Mga ganun. Oo. Tapos, ang next question ko naman sa'yo ay, ano ba yung mga secrets to have a long relationship? May secret ba? Anong opinion mo? Or ano mapapayo mo? For me kasi, to have a longer relationship, it's a two-way, you know? Give and take. Like, for example, I'll do things na magpapasaya sa'yo. You'll do things na magpapasaya sa akin, di ba? Siyempre, hindi dapat isa lang yung nag-work out, di ba? Dapat both sides nagkakaroon ng effort. For example, ikaw, mapagbigay ka ng mga things and stuff. May mga love languages kasi yun eh. Malay mo, bigay mo sa akin lahat ng things. Hindi naman pala yun yung hinihingi ko. Kumbaga sa it's an effort between two person para mag-work talaga siya. So, kailangan nagkakaintindihan kayo, good communication, para malaman nyo yung, hindi lahat feelings, di ba? Oo, hindi kasi pag-secret to have a long relationship, kailangan ba magka-age kayo? Kailangan ba same nationality kayo? Kailangan ba? Yung mga ganun, nakakatulong ba yun para magkaroon ng long relationship? Hindi kasi siya based sa, hindi rin siya based sa gender eh. Hindi siya based sa nationality or whatsoever. It is really based on how you treat each other kasi. Kasi kahit na magkapa tayo Filipino, hindi naman, di ba? Parang kumbaga chemistry for you. Isa yun sa secret ingredient. Oo. Good chemistry, syempre. Good communication. Syempre. Parehas kayo ng goal, di ba? Parehas kayo ng trip. Saan kayo papunta parehas. Oo, kung ano yung... Minsan kasi kahit na magkaparehas kayo ng gusto, hindi pa rin eh. May mga some ingredients pa na kailangan. Di ba? Pag-aralan between the two of you. Kasi usually, hindi nyo makikilala yung isa't isa ng basta-basta na lang. Nabanggit mo yung mga love languages eh. Oo nga, nakakatulong din yun. Kasi yung mga 5 languages, yun yung service, tapos gifts, time, physical, tsaka yung words of affirmation. So, kailangan ba lahat yun nandun sa ano? Or kahit ilan lang doon magsusurvive yung relationship? Siguro ko,
pupunan nyo yung isa't isa kasi hindi naman lahat Ma-act of service. Oo, ma-act of service. Oh, kasi Ano ba ang example na act of service? Kunwari, mahilig mo siyang ipagluto. Ganyan. mga ganon, kunyari, hindi lang sa pagluluto, kumbaga, parang pag-aalaga sa'yo, diba? Kunyari, may sakit ka, or whatsoever, or lagi siyang nandyan sa'yo, uy, kailangan mo ba ako, or something. Para din siya kasing friendship eh. Oo. So, Yun pala yung act of service. oo, no, nandyan siya palagi para sa'yo, like, kahit hindi mo sabihin. Nandyan Oy, siya. Attentive siya. Oo, attentive siya kung ano yung sa mga kailangan mo. Kasi yung gifts given na yon, yung Oo. palabigay na regalo. Yung time naman, syempre yung taong yung talaga nag-spend ng oras, di Oo, ba? kasi may mga guys na ano man tawag dito, mas spend sila ng time sa friends. Oo. So, you have to balance. May time ka sa friend, tapos yung time mo pa sa work is longer hours, di ba? Oo. So, quality time to spend Yun. with your loved Tumpak, ones, ganun. diba? Oo, ganun. Yung mga ganon. Dapat balance, hindi lang, kunwari, puro sa relationship din. Oo. Dapat meron ding time for family, friends. Me time din, Oo, diba? Me time, oo. Oo. Or else, suffocate naman siya. Kasi yung mga young ones ngayon, more on, gusto ko lagi kitang kasama, gusto ko dito ka sa Which is akin. not Hayaan mo lang really sila na mag-enjoy din ng other stuff sa buhay. Tsaka the more na minsan may separate kayong oras, namimiss nyo lalo yung isa't isa, diba? Tsaka pagka nasobrahan naman kayo together, nakaka-suffocate. Oo, yun nga. Diba? Nakakasawa ko lang lagi kang nakikita. Pwede ba? Oo. Alam mo yun? Doon ka muna matulog sa kabilang kwarto, ayaw kita kasama. Ganon. Me time. Oo, correct. Tapos yung physical naman, syempre yung matouch, mayakap, makiss, ganyan. Kasi pag nawala rin yung mga physical touch, parang naging tropa na lang kayo di ba? May mga ganong cases din. Well, Kailangan kahit papano, sa isang araw, nagyakap man lang kayo, ako nag-kiss kasi man hindi lang kayo. ako sweet. Hindi daw sweet. Hindi ako sweet, pero pag maglalambing pa rin talaga. Oo, matouch ka naman Matouch ako kahit kanino. Oo, kahit sa sino. Di ba? Oo, dapat hindi yun mawawala. Kasi pagka naramdaman mo na parang iniiwasan mo siya, parang wala na yung physical attraction. Tapos, ayun na nga. Syempre yung last dun sa 5 languages, yung words, yung I love you, miss you, mga ganyan. So, anong thoughts mo dun? Maganon ka ba? Kasi, the more sasabihin kasi, di ba, hindi mo na nga nagagawa ng action, maybe like not all the time, di ba? At least sabihin mo man lang sa akin na, oy, love mo pa ako, or something, ganun. Kahit hindi ko tinatanong, parang, hindi naman sa all the time sa telepono, I love you, bye, ganun. Hindi. Na naging hobby na. Kasi parang naging habit siya eh. So, alam mo yun, kunyari, pag from time to time, hindi naman always. Pwede naman yun. Oo, dapat no. Para at least aware din yung partner mo na, yun, ipapaalala ba, diba? Oo, pag nawala na rin yun ang weird. Kunyari, Isa, alam mo ba? Love na love pa rin kita. Ganon. So, hindi naman, kasi yung iba kasi nagiging habit na I love you, lalo na sa phone. Parang hindi na siya sincere or hindi na totoo. So, hindi siya talaga authentic na. Kasi parang nag-slip na lang talaga sa bibig mo mag-I love you or... So, for you, ano yung pinaka-top ingredients? For you, yung pinaka-top. Pag susunod-sunurin mo siya. Siguro, paano ba? Ang hirap pumili eh. Kasi gusto ko lahat. Hindi, gusto ko lahat pero hindi sobra ng each. Kasi kailangan kompleto siya talaga eh. Pero hindi sobra. Oo, pag nawawalan, dapat kailangan ko siya lahat. Wala akong pipiliin, wala akong pipiliin. Tama. Kailangan lahat nandun. Kasi pag kulang ng wala. It's not complete. Isa-isa nang nawawala. It's not complete. So, tingin mo, bakit yung mga ibang relationship nagfe-fail? Bakit kaya? Yung iba tumagal naman sila, pero parang yung mga celebrity natin ngayon sa Philippines, tumagal naman sila, yung iba nagkaanak naman sila, pero end of the day, hindi pa rin nag-work yung relationship. Tingin mo saan sila nagfe-fail? May contribution din kasi yung yung generation ngayon. So, base sa mga nakita ko, yeah. Yung iba kasi, back in the day, 'di ba? Kapag ka nagkakaroon ng
something sa inyong dalawa, nag-uusap kayo, you work it out, tapos, bibigyan mo talaga ng effort na gawin yung mga bagay-bagay na lacking kung bakit kayo nagkakaroon ng problema. So, susolve niyo yun back in the day. Paulit-ulit ninyong isusolve yun kasi nandyan yung hope na mareresolve niyo to, ganyan, ganon. Pero this time, this generation, ang ginagawa nila, okay, sige, pag hindi na yan mag-work, ay di wag, hiwalay na lang tayo. Hanap ako ng iba, di ba? Hanap ako ng iba, ganon. Which is wrong. Kumbaga sa kasi ako matagal akong hindi na matagal ako bago na untog. Pero actually, alam ko naman kung ano yung mali. Pero syempre, nagsayang ka na ng oras, i-continue mo na baka magbago or baka gawin pa rin. Pero hindi Kasi minsan, di ba, naiisip natin, di ba, kahit naman maghanap ka ng bago, lahat naman ng relationship talaga may flaws. So, dapat tanggap mo, hard. di ba, kunyari, may flaws yung partner mo, tanggapin mo yun. Pero, syempre, i-work it out mo na maging okay. Yung mapabuti kung masama man yun. Di ba? Pero kung konting flaws lang yan na, o hindi nagtututbrush, pero sabihin, oy, mag-toothbrush ka, ikaw na lang magpapaalala na kung anong gagawin niya. Pero may mga bagay kasi na, alam mo yun, na hindi kayang ayusin. Hindi kayang ayusin. Yung iba, ano bang mga nagiging problema ng mga long relationship? Yung iba minsan kasi, kunwari yung side nung lalaki or ng babae ayaw sa partner, so nagiging cause siya ng failure sa relationship. Oo, kasi minsan pagka nakikialam yung family, isa yon yung family pag nakikialam mostly ang may relationship is kayong dalawa lang. Pero may nakikisama. May nakikisama. Although pwede kang makinig sa parents mo or sa family mo. Kaya swerte yung mga relationship na mababait yung both parents. Oo. Na Tsaka supportive. nagbibigay ng advices. Correct. Yung ganun, hindi basta-basta sasabihin, oy, hiwalay mo na yan. Ganyan. Walang magandang maidudulot. Pero in a way, hindi nila kasi alam yung both sides or hindi nila alam talaga kung ano yung pinanggagalingan ng pag-aaway ng dalawang part. Correct. So, dapat intindihin din nung Kasi ano bang pinag-aawayan din nila na nagkakos ng failure? Cheating, di ba? Siyempre, number one. Kasi either kahit sino pa yung lalaki or babae, pag nag-cheat, siyempre, cause na yun ang problem. Ano bang cheating pag nagbubura ng mga messages? Ganun. Cheating na ba yun? Ano yun? Start yun. Start na yun. Start yun na pinaka-start pala, yung hindi nagbibigay ng password. Ibig sabihin, una pa lang, may something. Okay. Nagbubura, yes. Yun Hindi yung mga, hindi naman ako makutingting ng mga stages na yun. Mga stages na yun. Pero, syempre, paano kung yung set, iba-iba kasi din yung relationship. Merong relationship na okay lang, di sila nakikialam ng mga, social media ng isa't isa. Kasi meron nga silang trust. yeah. Ganyan. So, anyway, mapupunta rin naman dun yun. Siguro sa umpisa may pakialam. Usually kasi usually sa bagong relationship, they don't care. Tapos pag may nakikita na silang something is wrong, pag may nararamdaman ka, something is wrong, syempre mag-aano ka. Pero kung unat-una pa lang yung cellphone, usually, di ba? Buhay na halos ng tao yan, kasama na. If it's like, you don't know the password, parang ganun. Dapat hindi alam ng ibang tao, pero ikaw as a partner, siguro, kahit na na privacy niya, hindi. Pero sharing, Alam mo yun, kasi hindi mo naman siya mo-monitor time to time. Pag emergency lang, di ba? Or wala na, pag trip mo lang siguro. Ako kasi, alam ko password pero hindi ko pinapakailam, titingin lang ng photos or something. Tapos minsan titingin lang, out of nowhere. Yeah. So parang ganun, yung tao na yun, trusted ka niya, nahawakan mo yung phone kasi wala siyang tinatago. Correct. So yun, family, cheating, ano pang nagiging cause ng failure ng relationship? Siguro yung kapag nagsisinungaling, di ba? Pag nagsisinungaling, may laging tinatago or ang tanong, yung partner. Ang tanong, ano ba yung kunwari nawalan pala ng work or something, pero siguro natatakot siya. Kunwari, hindi, wala lang ako maisip na example. Hindi, pero usually kasi minsan yung partner natin naglalay so that hindi ka na lang ma-hurt. Yung mga ganun. Pero make sure na pag maglalay ka, hindi malalaman ng partner mo. Yun yung sa akin di ba sira ulo ko? Hindi, kasi ganun Kasi ako, hindi ka sa akin, kunyari yung partner ko, hindi siya makakapagsinungaling sa akin kasi alam ko kung paano ka
paano kita tatanungin. Ayun nga, pag hindi ka marunong oo. magsinungaling eh. Kung marunong ka magsinungaling, marunong ka magsinungaling. So, hindi malalaman. Kaya pwede ka rin naman mag-lie for the good of the relationship din eh. Pero kailangan, kung magsisinungaling ka, walang lalabas. Alam mo yun, walang makakaalam. Kumbaga sa ano. Pero sa akin, ayoko ng liar. Siyempre, sino mong gusto ng liar? Kasi nakakatakot. Naglalay ka sa akin, tapos Ano malalaman ko. At saka iisipin mo from that day, ano pa kayang tinatago nito? Kasi naitago nga niya to di ba? Kaya as much as possible, kunyari, pag, lalo na sa akin, pag may alam ako, tatanungin kita. Usually, di ba, kahit sa inyo, ganun ako, uy, ano bang, totoo ba yun? Oo, mga ganong question. Kailangan pag nagtanong ako sa'yo na, uy, totoo ba to? O, ano ba to? Kailangan sabihin mo na agad. Otherwise, wala. We gonna part ways. Tas yung iba, naghihiwalay kasi kunwari, hindi nga sila parehas ng gusto sa life, diba? Kunwari yung isa, gusto nila gustong tumira, or gusto ba nila magkaanak. Dapat dapat yung mga ganong tanong ay tinatanong, diba? Oo, tsaka sa relationship kasi, magko-compromise kahit yung isa, alam mo yun, kunyari, yung guy or ikaw, para mag-work yung stuff. Kunyari, ikaw, gusto mo saan ka ba? Kunyari, gusto mo dito sa UAE, tas yung partner mo gusto somewhere else. Parang, bibigyan nyo ng reason bakit dito or bakit doon. Tapos, adjustment, kasi sa relationship kasi mag-a-adjust kayo sa isa't isa. So, magko-compromise kayo. Yeah. Alam mo yun, yung para sa ikasasaya ng relationship ninyo. Kasi, it's not worth it na mag-aaway lang kayo because yung isa gusto dito, yung isa gusto dito. Hello, let's make it work. So, mag-usap kayo ng maayos. Correct. Lahat nadadaan sa usapan. Oo naman. Diba? Okay, yung next question natin dito. Ano ba yung dapat tingnan ng mga babae or mga lalaki na red flags para hindi na nila paabutin pang lumalim ang pagmamahalan or something? Kasi may nakita ka na palang red flags. Hala, sige ka pa din. Di ba modern na tayo? First, siguro, kapag yung, alam mo yun, yung cellphone laging tinatago, alam mo yun? Red flag na yun. Para sa akin, yung hindi ko alam yung password, red flag na yun. Kasi pag mararamdaman mo di ba, kung honest ba sa'yo yung oo, kasi tao. Kasi tiwala di ba? Tapos, minsan, yung pala, nagpapatay. ingredient yun, di na pinasabi. Sign pa yun, yung alam mo yun, nagpapatay ng telepono. Oo, yan. Parang, ba't ka magpapatay ng telepono? Gets mo, like, ba't hindi mo sasagutin yung tawag ko? Hindi maano kasi ako. Super paranoid ako. So, para sa akin, yung mga ganong type, kahit na hindi ako interesado sa kung anong laman ng phone mo, at first, diba? You'd trust me to know the password. Kasi nandito lahat sa phone. Nasa phone lahat, diba? Kahit ikaw, diba? Most of the details of your life nasa phone. Yung mga screenshots ka dyan, Isa. Diba? Andun mga conversation natin with friends, with family, andun lahat So, halos, parang siya hard disk na ng buhay natin, yung phone. Ano pa bang red flag? Nag-iisip tuloy ako. Red flag is lying also. Oo. Tapos ano pa? Pag nag-cheat kasi once, syempre, pag nag-cheat once, Isa, mahirap na mag-cheat pa yan second time. Magiging third pa yan. Alam mo yan. Alam ko yan. Okay. Paulit-ulit lang yan. So, pag nag-cheat once, cheat once, huwag mo na. Oo nga. Hindi ko alam kung paano yung nagagawa ng iba yung nahati nila yung oras nila. Hindi Minsan kasi may mga hinahanap sila. Tapos, pag wala ka na, tsaka lang nila marirealize na ikaw pala yung okay na complete package ka na. Although may mga flaws ka. Oo. Ganun talaga. Wala later naman na lang perfect nila, Later na lang nila maano. So, paano mo ngayon nga malalaman kung enough na or it's over? Kunwari, tumagal na yung relationship nyo, naging 10 years, kunwari. Kasi umaasa kayo sa isa't isa, kunwari, na magbabago siya or magbabago yung isa or magmi-meet kayo in the middle. Tapos, end of the day, nauwi sa wala. So, paano mo malalaman na, alam mo, wala na talaga ito patutunguhan, tuldukan na natin? Alam mo yun, ang masasabi ko kasi,
Ako Paano based on my malalaman? Oo. experience. Yung puno ka na, yung alam mo yung puno ka na, paano mo malalaman? Pag alam mo yun sa sarili mo na wala na talaga eh. Oo. Kapag trinay mo na lahat, mag-tumbling ka na, nagpunta ka na sa kung saan-saan, wala, hindi talaga magbabago. Lalo't may mga proof ka na. Tapos nakita mo kung ano Mararamdaman sila. mo din, Mararamdaman mo yun eh. yung hindi ka na masaya. Oh, usually tayo mga babae, magbibigay tayo ng parang chances. Oo. O chances to prove na, sige, gagawin Baka mo yan. pwede pa, Baka pwede pa. Maayos pa yan. Minsan talaga, nawawala na talaga yung pagiging, yung kunyari, at first year of relationship, parang, mahal na mahal nyo talaga ang isa't isa. Oh, ikaw ang mundo mo, ganyan. Dadating talaga sa point na pag matagal na, parang, Calm na, calm. kalmado ka na. Pero kapag ka yung, alam mong toxic na yung relationship, dadating ka sa point na, okay, tama na. Sayang lang. Nagsayang ka na ng oras, edi, sasayangin mo pa ba yung future mo? Wag na. Kumbaga sa ako kasi, nung mga nakalipas, In-evaluate mo siya eh. Oo, bago ko umalis sa relationship, alam kong hindi na ako iiyak. Kumbaga sa umiiyak ako dahil nagsayang ako ng oras, mga opportunities. Alam mo yun, yung mga magagandang bagay sana, at saka na-enjoy ko sana more with friends than yung Correct. yung mga time na na-spend ko. Oo. Kasi pag ako kasi nasa isang relationship, focus lang ako, yung chill lang ako. Kumbaga sa dito ka lang. Kaysa mag-cause ka pa, kasi isa rin yung 'di ba? Kaysa mag-away pa kayo. Kasi nga nasa toxic relationship na nga eh. So, iwasan na yung mga bagay-bagay na ikaw yung magiging cause. So, dahil pinagbigyan mo, wala talaga eh. So, gradually, sa sarili mo, isipin mo na, okay, it's not gonna work. Let me prepare myself. Oo. Yun, to be out of it. Oo. Yung next step doon paano mag-move forward. Diba na-realize mo na alam mong aalis ka sa relationship. So, ano naman ang opinion mo or mapapayo mo doon sa mga nasa stage na nagpaplano ng umalis? Kasi minsan, yun yung pinakamahirap na part din. Kung paano mo tutuldukan. Kasi doon kayo magkakasakitan. Kasi paano marami mo ihahakbang yung papalabas ng relationship. Yun talaga yung baka toughest. mali ako. Yung mga ganun. Tama ba tong desisyon ko? Paano, be? Ito yung Madami mahirap. kasi talagang maglalaro sa utak mo at lalo't matagal kayo together. Kahit yan, nag-aaway kayo or masaya kayo. Marami pa rin kayong memories together, syempre. Paano ba mag-prepare? Paano ba? Siguro tanggapin mo na hindi na. Pag natanggap mo kasi yung mga bagay-bagay na hindi na talaga siya masusolve. Hindi, kunwari magkasama kayo sa bahay, yung mga mag-long relationship dyan na padalawa-dalawang isip. Ang unang gagawin, pag nag-usap sila na tapos na, syempre yung isa, mag-alsabalutan na talaga, di ba? Wag nang... Hindi. Sa akin kasi, mga ganon, Alis usap-usap na. pa. Oo. Pagbigyan mo. Marami ka ng beses. Stop. Stop na. Stop. Tapos, separate ways na Separate talaga. na. Lives ka na. Oo. Kasi hindi na bilisan talaga. na nilang umalis. Layas ka na. Kasi the more na magstay ka pa doon, mauto-uto ka na naman. Yung pag-uto sa'yo, tatagal na naman Huwag ng ka ilang nang magpapauto. years yun. Correct. Huwag ka na magpapauto pag alam mong wala na talaga. Wala. Never. Huwag ka na magpauto. Tas, kumbaga sa charge it to experience na lang. Charge mo na lang sa experience. Alis ka na kasi hindi na eh. Bibilangin mo din, ilang oras na ba ako naghantay? Ilang oras ko na bang sinabi? Gaano katagal na? Wala namang nangyari. Pag ang babae kasi dumating sa point na suko na yan. Suko na yan. Katulad yung ako kasi nung umalis ako, wala na. As in, wala. Kahit ano pang sabihin Pero mo sa akin. nakailang trial ka na, baka maayos pa, ganyan. Kasi may tanong ako dito na how soon to move forward. Ang tagal. Isa, ikaw. Ano? Ako. Ang tagal nga, Ano ba? Hindi, paano mo na-realize? Paano mo na how soon to move forward? Kasi syempre, kunwari, 8 years na kayo, 9 years na kayo, tapos minsan naiisip mo yun, di ba? Gusto ko ba talaga siyang makasama habang buhay, ganyan? Paano kung hindi? Paano mo how soon to move forward? Yung kasi minsan nagdadalawang isip Ako kayo. kasi nung nag-decide ako para sa... Magtatanong ka ba sa parents? Ako ganyan, kasi wala friends? Kasi relationship ko yun eh. Opinions. Wala akong Pagtatanungan. Wala akong pinagtanungan. Correct. kasi alam ko sa Sa sarili sarili ko mo, dapat. na
alis na ako doon. Oo. When to move forward, pag alam kong ready na ako, Mm-mm. na alam kong bukas, pag lumayas ako, umalis ako dito sa relationship na to, hindi ako iiyak, hindi ko siya iisipin, wala ako sa kanyang mamimiss. Yun yung sa akin. Yun yung experience ko na as soon as I step out of a relationship, finish. Tapos na. Tapos na. Wala na talaga. Wala nang balikan. Oo, meron lang ako isang binalikang ex pero hindi rin talaga nag-work. So, Hindi talaga. isa lang. Pero pagka umayaw ako, ayaw. Paano mo pala malalaman kung dapat pang bigyan ng chance? Kasi depende sa ginawa di ba? Or sa problem ng relationship. Kung mababaw lang naman, baka maayos pa. Pero kung It depends. siraan na ng tiwala, mahirap yun. Pag tiwala na, sa akin kasi pag tiwala na yung na Wala break, na. wala na. Mahirap na. Correct. Although bibigyan ko pa rin siya, binigyan ko siya ng chance to change. Wala talaga eh. Correct. Yung mga cheater will always be a cheater. O, diba? Totoo naman. Oo, totoo yan. Eto, paano mo ba malalaman daw kung yung lalaki ay, or yung babae, lalaki, ay seryoso sa'yo? Kasi, ano bang batayan kung talagang seryoso yung tao sa'yo? Okay, so mostly sa guy to eh. Kasi Oh. usually yung girl hindi naman siya manliligaw. Tama ba? Sa babae. Oo. I mean, sa lalaki. Ay, oo. Ano ba? Hindi Oo. magliligaw. Manliligaw. Oo, hindi siya manliligaw sa lalaki. Pero there are girls naman. Hindi naman ako against sa ganung setup. Pero pag gusto mo talaga yung isang tao, di ba, ikaw gagawa ng move. Paano malaman na seryoso yung isang tao? Kapag ka consistent. As in, from day 1 hanggang sa 10 years, 11 years, 12 years, same pa rin. Marunong siyang, alam mo yun, marunong siyang mapagbibigyan ka sa mga gusto mo. Kumbaga sa happy partner nga, 'di ba? Happy wife, happy life. Ganun talaga siya. Kapag ka trinit ka niya as a queen, Oo. masaya yung bahay. Oo. Kapag ka maganda yung treatment kasi sa'yo ng lalaki, nagre-reflect kasi yun sa mga nangyayari sa inyo eh. Yung mga ganun. Ako kasi, kapag ka dinimonyo mo ako, aba, I'll give you hell. Paano ba yung seryoso yung lalaki? Kunwari, pag may sinabi siya, dapat gagawin niya, di ba? Hindi yung promise ng promise, tapos puro promise, wala namang nangyayari. Dapat, kung ano yung binitawan mong salita, you have to do it. Oo. Like, when you promise something to your partner, you have to do it. You have to execute it. Because we, female, Maasa. we'll hope that you're gonna do it, right? We'll wait. But there will come a time na we'll stop waiting. So, kailangan pag nag-promise ka, gawin mo. Oo. Kasi, aasa eh. Alam mo yung parang, pinaasa mo lang ako Baka sa wala. yung iba, Masasayang time. baka yung mga new generation, hindi sila maniwala na, baka hindi to seryoso sa akin kasi hindi pa nagpo-propose or mga ganyan. Tingin mo ba big deal yung Hindi. kailangang mag-propose para Hindi mapatunayan agad-agad. mo na Hindi. seryoso si lalaki sa'yo? Hindi naman basihan yung propose agad, pakasal agad. Oo. Tapos, while you were married, hindi naman nangyayari yung mga dapat mangyari sa relationship ninyo. 'Di ba? Parang, kailangan, ready ka. Pag sabi ka na, okay, I'll do this when you marry me, ganyan. Pero pagdating ng point, hindi naman pala mangyari. Di masakit sa part ng girl. So, magsisisi ka ngayon as a girl na, bakit ba ako alam mo yun, pumasok sa this kind of relationship. Or pagka, yung iba naman nagbabatayan sila sa pinakilala na ako ni boyfriend ko kay ganito, kay ganyan. Kasi minsan, di ba, pagka pinakilala ka, proud siyang ipakilala proud na ka. Hindi lahat. ka Alam mo niya. bakit? Yung ipapakilala sa mga kaibigan. Sa generation ngayon, usually yung mga lalaki, warning. Ano? Yung iba kasi pinapakilala sa mga tropa. Si ganto, girlfriend ko na. Hindi nyo alam, pag hindi nyo kasama, baka may pakilala ulit yan na iba. So, yung iba kasi mga guys, paramihan sila. Yung parang, lalo pag mga bata pa. Kaya hindi na siya batayan. Kung Hindi siya seryoso. batayan. Oo. Pero pag, syempre, mga matatanda na kayo, siguro nasa 30, 40. Oo. Yan yung, pag pinakilala ka sa parents, lalo traveling from different place, like, to different place, it could be a sign. Pero yung mga bata ngayon, yung generation, hindi, things will change pag naging adult na sila, di ba? At saka ano pa bang batayan? Syempre, yun nga, pag pinakilala ka sa family talaga,
nung, seryoso yun. Seryoso, At pag saka, pinakilala sa family, pero Oo. pag friends lang, pwedeng hindi. pwedeng diba? hindi. Tapos kapag tumawid pa yan ng malayong lugar para lang makita ka, Oo. alam nga naman nagpagod lang yung isa, Oo. diba? So, consider ko yan Effort na kasi effort yun. yun. Oo. Effort yun. A for F. Effort yun. A for effort. A. Effort yun. Ano pa? Kapag ka siguro, Paano ba? baka pag ginagastosan ka, Minsan kasi nag-i-invest kasi yung guys eh. oo nga, Tawag kunwari, nila doon investment. i-date ka sa Sa restaurant. mamamahaling restaurant, usually yung guys. Pero hindi naman usually Hindi naman ganun. kailangan. Oo nga, hindi naman din. Pero I mean, yung ibang guys kasi parang doon sila Ma-shower sila ng stuff. Oo. Kunyari gusto nila. Yung Kinikilig iba si kasi girl. gusto nila i-impress ka, yung iba gusto ka Oo. nilang i-impress. Pero para sa akin, sa lalaki, siguro ko, pwede naman kung kaya mo. Oo. Pero kung hindi mo kaya, like, financially wise, hindi mo kaya, don't spend on lavish much. things. Oo. Oo, so much. Yung sasakto lang. Kasi yung babae ma-appreciate ka niyan. correct. Effort More lang. on effort. Effort Yeah. lang. Effort lang. Okay na yung Effort girl eh. talaga dapat. Time, effort, quality time. O, syempre, dagdagan, kung meron kang extra, tsaka ka lang magbigay ng super duper extra, diba? Or pag ipunan mo, kung gusto mo bilhan niya ng Mercedes, Mercedes talaga, G-Wagon. Alam mo yun? So, kung gusto mo mag-splurge, pag-ipunan mo, pero hindi naman, kung mayaman ka talaga, super duper, have a lot of finances. Woof, talaga imagine ako ngayon. Ang dami mong pera. Okay lang yan, bigay mo dun sa girl. Pero pagka saktuhan lang tayo, alam mo yun, huwag mong pahirapan din yung sarili mo as a guy. So, paramdam mo sa kanya na paramdam mo sa girl na mahal mo yun. Mag-show ka ng effort kasi hindi naman lahat kasi nadadaan sa mga things. Correct. Hindi lahat ng babae, hindi pera ang habol or Correct. Material stuff. Oo, kunwari, ako, mas gusto ko din yung effort talaga. Tsaka yung papakiligin ka, yung ganyan. Masaya. Kesa yung, siguro wala siyang oras, nag-online shopping na lang, tapos parang feeling ko kasi magbili-bili ka lang ng napaka less effort yun eh. Dahil may pera ka, madaling mag-order online, mga ganyan. Hindi, kung bibili ka kunyari ng mga stuffs together, kapag ka birthday surprise, it's fine. Oo, pero yung kunwari mga gusto ko yung may kasamang effort. Hindi yung dahil bumili ka lang kunwari ng bags or something. Labas Daling kayo, bumili- dinner muna Oo, kayo, yung mga or ganon. ganon. Oh. Dinner. Pero minsan, nakilig din ako sa flowers. Pero hindi naman kailangan malaki-malaki yung bouquet. Yung wala lang. Hindi, flowers kasi usually, Showing. natutuwa ako pag Ako din. meron nakakaya magbitbit. Kasi boyish ako. Visit! Wala, yun, basta, hindi lahat, masasabi ko lang, hindi kasi lahat talaga ng babae is nadadaan sa mga material na bagay. Usually talaga, effort. Tsaka yung, usually mapapansin mo, diba? Pag consistent nga. Oh, consistent. Meron ng mga, diba, na may mga relationship na parang comedian yung partner nila. Diba, masaya na sila. Diba? Yung parang ang saya-saya ng buhay nila. Parang ganon. Dinadaan na lang sa tawa ang lahat. Kasi masaya nga sila. Oo. Diba? Kailangan, kapag ako naging, kunyari, liligawan ka Isa. Kailangan masaya ka. Teka, itatanong. Liligawan. kunwari, ayan, yung mga taong naghiwalay na, naka-exit na ng mapayapa sa toxic nilang relationship. Gaano ba dapat kabilis? Paano nila malalaman kung pwede na silang magmahal ulit? Uy, Isa. Kasi yung iba yan. may rule daw na, ano ba yung 3 months. 2 months, 3 months. Parang hindi naman totoo rule. yun. Ano, Depende. Bea Alonso? Kaya Meron pa. ng bago? Hindi. Ang tawag dito, For you, ano bang, may rule ba? sa akin wala eh. Oo, kasi kasi- minsan kasi, ikaw babae, tayo babae kasi, minsan kasi may mga lalaki na mag-take advantage. Kasi alam nila na galing ka sa relationship na ganito. Ikaw naman, as a girl, ang hanap mo lang is yung wala doon sa previous relationship mo. Yun yung puntirya mo eh. Ay, lacking siya ng ganitong traits or hindi niya ako ganto, ganyan. Hahanapin mo yung sa lalaki. Itong lalaki na to, alam niyang, yun yung past mo. Gagawin niya yon. Eto, ganyan, gagawin ko to para sa'yo. Ikaw, syempre, mahuhulog ka. Pero, rebound yun eh.
magiging rebound relationship mo yun. Na kalimutan mo na yung mga ibang mga bagay na dapat nandun din sa isang relationship. Focus ka lang kasi dun sa wala yung previous mo. Hindi ganun. Dapat pag ready ka na means, Paano mo nga malalaman kung ready ka na? paano mo malalaman? Pag ready ka na kasi malalaman mo yun na matutuwa ka na lang sa isang tao na walang ginagawa. Alam mo yun, yung kahit kausap mo lang siya or mapapasmile ka na lang kahit small messages lang yan. Parang finorwardan ka lang ng quotes, walang ka-effort. Diba? Finorwardan ka lang ng quotes na good morning. Parang ikaw lang yung una niyang naalala pagkagising. Alam mo yun, yung mga ganun, yung kinikilig ka na, that means you forget it na yung past mo. Oo, kasi hindi naman totoo na pwede ka magmahal ng dalawang tao eh. Hindi. Pagka kinilig-kilig ka na dun sa isa, ibig sabihin talaga naka-move on ka na dun sa isa. Kasi iba na yung iniisip mo, iba na yung may nararamdaman ka na dito sa bago. Tsaka iba't iba tayo ng healing process. Yung iba mabilis talaga. Katulad yung sa Yung iba akin, matagal. sa akin, while paalis pa lang ako, alam mo yun, nag-start Okay ka na ako na? mag-heal. Nag-heal Kaya ka pag talaga. out ko, wala Okay ka na. na. Tapos na. So, tinanggap ko muna kung ano yung parang, okay, tanggap na yan. So, ang process ko was, enjoy ko muna yung sarili ko, kasama yung mga dogs. Happy naman. Wala man ako naging problema. Nag-pandemic, single ako. Ano ba din? Lockdown. Solo ako, di ba? Yung part na yun, hindi ko rin siya naramdaman kasi sanay akong mag-isa. So, I heal na mag-isa lang ako. Kayo, di ba? Pumunta kayo sa akin nung one time na yung nawala yung lolo ko, di ba? Pumunta kayo, ay, Amy, kasi pero okay ako. Kumaga sa alam ko kasi yung tama at mali. So, ayun, hanggang sa, may dumating, kumakirengkeng. Pero tropa muna kami. So, naging tropa Biglang muna kami. mararamdaman mo talaga, no? Oo. Na tamang tao siya. Oo. Kasi, So, tsaka, ayun nga, mapunta tayo dyan. Paano mo nalaman na parang siya na yung gusto mo ngayon? Ano yung mga nakita mong qualities sa kanya? mabait kasi, first of all, mabait kasi. Tapos, sinabi naman niya sa akin yung mga past. So, past, past, lahat. Pagka, honest, di ba, about your past, talagang Pero yung past na points yun, piniga ko pa yun. Kasi ako mismo nakadiscover. Kaya sabi ko sa'yo, you have to tell me the truth. Or okay lang else, yun, bahala ka sa buhay mo. I'll kick you out because I can be alone, di ba? Kasi super duper independent ako. So, iba rin yung mentality ko compared sa other girls or sa other women na nandyan. So, out there. yun nga yung mga gusto mo, yung open, tapos mabait. Yun lang sa akin. Wala akong pakialam wala sa ka- looks or whatever. Basta, yun. Lahat naman kasi na-workout, diba? Kung gusto mo, Correct. punta ka kay Bello. Hindi, ako din, hindi rin ako talaga, kahit naman noon pa, hindi naman din ako pala, siguro nung bata-bata tayo, mga high school, kasi uso yung mga F4, ganyan, kilig-kilig ka sa looks. Mali. Ako no kasi bata-bata ako. Babae. Joke lang. Babae gusto mo. Joke lang. Hindi, pero ngayong adulting na tayo, parang, ang tinitingnan talaga natin yung character, no? Yung mahal ka talaga, alagaan ka, yung pares kayo ng gusto, yung mga ganyan na. Hindi kami pares ng gusto kasi sports yung kanya, ako tamad. Hindi, yung Hindi, nagko-complement yung attitude joke nyo lang sa ba? loob ng bahay, ganyan. Kailangan mong intindihin yung isa't isa. Pagbigyan mo siya sa gusto niya, well, ako, wala naman kasi ako hilig sa buhay. I mean, give and take talaga siya. Ang hahanapin din dapat ng mga babae or lalaki, yung mahaba yung pasensya ng partner nila. Kasi pag laging galit, ay nako, parang disaster yun, mahirap. Ako wag lang talaga akong didemonyohin. Iba ako isa magalit. syempre, So, ganun talaga. eto nga ang maganda kasi nga itong current ko ngayon is mabait. Mabait. At saka, sinabi ko na sa kanya, may wag na wag kang magbibigay sa akin ng dahilan na para, alam mo yun, maging toxic yung relationship. Ay, sinabi ko naman kung ano yung gusto ko at ayaw ko. Maririnig niya to pagka pinost mo. So, yun. Wag lang magiinom ng alam mo na, may mga girls around. Simple wag, lang. anong tawag dito? Wag magdadrive ng nakainom. Alam mo yun? Kasi syempre, So, inaalagaan para mo sa siya. sarili naman. I mean, may set, pag nag-start kayo ng relationship, kunyari galing kayo sa toxic relationship or something na hindi nag-workout, kailangan, bago ka mag-start, mag-usap kayo na anong mga bagay-bagay na gusto nating i-avoid or gusto nating mangyari sa buhay natin. You have to be honest kasi
matanda na tayo eh. Oo I mean, nga. adult na tayo, hindi na tayo yung bata pa na, Mm-mm. ay, anong Oo. lunch mo bukas? Hindi yun. Sasabihin mo kung ano yung goals na gusto mo. Oo, Kung yun. pares ba kayo na, gusto mo ba pares tayo dun papunta, Oo, di ba? yung future niya na din, pwede niya naman kasi ng pag-usapan. Kasi, hindi naman sa nagmamadali. You have to Para lang alam mo rin be kung sure. same kayo ng gusto. Oo, you have to be sure na yun na talaga yung tamang tao para sa'yo. Kumbaga sa malalaman mo pa, para hindi ka na magsasayang ng time eh. Mm-mm. Kasi you've spent so much time na, tapos hindi pa rin nag-work. Pero, yung susunod mo, dapat, you have to make sure na yun na talaga. Yun, oo. So, yun ba ang maipapayo mo sa mga taong nag-exit sa mga long relationship nila? Oo, kailangan ready ka. Ready ka. Bago ka palang umalis ng relationship, dapat ready ka na past is past. Tanggapin mo yun. You have to accept the fact na nag-waste ka ng time. That's the very hard thing na tanggapin. Kasi, sayang, di ba? Kahit naman sino magsasayang. Tanggapin mo na lang yung past. Sabi nga nila, okay lang, may natutunan ka naman kahit pa paano Charged nag-grow ka. experience. Oo. Sayang. Pero dahil doon, Sayang talaga. nahulma tayo as Oo. now, Oo. tapos, Kung hindi naman dahil doon, hindi ka naman. timing na yon sa kung sino man yung darating para mag-match kayo. Oo. Ganyan. At saka, talaga, tanggapin mo na lang na talagang nangyayari ang isang bagay for some reasons. You know, some reasons that we really don't know. Oo. Tapos, it makes us strong. Oo. Tapos Tapos may it's- darating pala. Oo, na- it makes us, like, human. Alam mo yun? Galing Tapos, mo. alam na natin na kung ano yung tama talaga. Handa? Diyos ko, taon mong in-spend, hindi ka pa ba natuto? Hello? Oo, correct. Diba? So, yun, may mga learnings ka rin naman doon. So, yun na lang yung ipagpapasalamat mo. Diba? Yun na lang. Isipin mo na lang kung ano yung naitulong nung toxic relationship sa'yo. Tapos, move forward ka na. Hayaan mo na yun. Forget it. Sayang yun eh. Sayang yun, yes. Pero, may natutunan ka. Isipin mo na lang kung ano yung natutunan mo sa mga experience mo na yun na pwede mong i-carry on. Oo. Tapos, pwede mo rin siyang may apply na dun sa Oy, eto pala, naisip ko, sorry, out of the blue, kasi syempre, nag-learn ka from your past relationship. So, dun sa current mo, magbabago ba yung pagmamahal mo or paano ka na ngayon magmahal dun sa bago? Kasi before, kunwari, bonggang-bongga, Hindi naman nabawasan na ba bongga-bongga. or something? Wala, Gusto ko lang, na-curious lang ako kasi may sagot ako dyan. O, sige. Yung sa current ko ngayon, na siya, yung parang matured kind of love siguro na masasabi. Hindi ko kasi Pero alam 100% pa din. Oo, wala namang bawas kasi wala pa namang nangyayari. Like, 4 years na kami. Oo. Kung Kasi ano diba, napag-usapan. tsaka yung current, di naman niya kasalanan kung ano yung nangyari dun sa before. Bakit mo ikakaltas sa kanya yung love na ibibigay mo, di ba? Hindi niya deserve yun. So, Hindi. tama ka dyan. Dapat 100% all in ka pa din. All in, syempre bago yun. Oo, hindi naman siya yun eh. Oo. Hindi kasi yung ibang girls, di ba? Ay, magiging na ako. Pipiliin ko yung mahal ako kaysa mahal ko. Yung mga ganun. Kasi, Hindi mo kasi mapipili as a girl, woman, hindi mo mapipili kung sino yung dadating sa'yo. Hindi, kung 10 yung nanliligaw sa'yo, yes, you have the liberty to choose the right one, di ba? Kasi ang dami mong pagpipilian. Pero, kumbaga sa hindi ka, siya yung gusto ko, siya na, hindi. Kung sino yung dumating na alam mo sa sarili mo makakapagpasaya sa'yo, ganun. 2 o 3 man yan, makakapili ka, di ba? Pero, syempre, kasi yung relationship kasi between the two person di ba? Doon mo lang malalaman na yun na pala. Alam mo yun? So, kailangan, bago ka pumasok, ikaw sa sarili mo, as a babae, ready? Ready ka na magsayang ng oras ulit. Alam mo yun? Tanggapin mo na lang yun kasi ang sakit sa Invest ka dibdib. ulit. Oo, ang sakit sa loob na masasaktan ka ulit. Pwede mangyari din kasi yun eh. Isipin mo na yung mga possible na mangyari, pero wag mo nang masyadong bigyan ng effort yung mga negative stuff. Oo, wag na mag-isip Positive ng negative. Yung tingin na lang kayo dun sa future, di ba? Oo. Ganun. Wag na mag-isip na baka mag-fail na naman to. Wag ganun. Wag. Oo. Hindi, kasi you have to be positive. Kasi out ka na eh. Yes. Tsaka, bakit ka pa mag-iisip ng mga negative stuff na naka-move on ka na nga, di ba? Correct. So, Tama ka dyan. Mag-move forward kasi
Yung past, wala na siyang magagawang maganda yon. Correct. Yung Tama mga ka dyan. natutunan mo na lang, yung kaya mong Ang ganda naman ng conversation natin, Amy. Nakakausap pala ako matino. Oo, nakakausap ko pala ng matino. Sobrang thank you. Sana yung mga nakikinig sa atin ngayon sa vlog podcast natin ay may napulot na aral. At pag may tanong sila, pwede naman silang mag-comment. Down below. Down below. Tapos, mag-subscribe na rin sila sa channel mo. Ilagay natin. Ito. At, ayun, pag may tanong sila, syempre sasagutin natin. At baka may gusto nila mag-part 2 pa. Baka mas gusto nila mas deeper pa dito sa ang dami kong kwento. Kayo magtanong, Pwede tayo magkwento pa ng mas deeper. Maglagay ba tayo ng part 2? yung talagang ano. Anong mga tanong yan? Kailangan may papangalanan na ba Hindi, basta yun. Yun. Pagka, kunyari may mga, mga pinagdadaanan, tanggapin mo kasi part talaga yan ng buhay. Alam mo yun. At saka wag ba pressure, di ba? Yung iba nga, ang tagal nagsama talagang nauwi sa wala. Ganun talaga. Tapos start over ulit. Start over ka ulit. Tapos, wag na sila malungkot na. Di ba? Happy lang. Kasi walang mangyayari if you make your life miserable. Diba? Enjoy life. Enjoy life lang. Enjoy life. Salamat, Amy Joy, sa iyong oras at pagki-guesting dito sa Isa Talks. Yes, and for the life experience. Anything pa? May pasasalamatan ka ba or anything? Wala pa. Pasalamatan ko lang yung lalaking dumating sa buhay ko. Ikaw na ang masaya. Hindi. Sakto lang. Mabait naman. So, ayun. Love you. Thanks for watching, guys. Thank you. Bye-bye. Like and subscribe.